Imelda. Talagang alam niya. Sabi ko nga sa KBL, no? Ayan na, narito na. Papakilala natin ang ating special guest. Palakpakan natin siya. Teacher Pete Super Mara Tamundong. Siyempre, running for mayor in Manila at ang mga kalaban, ang titindi, mga higante. Pero siyempre, no, alam mo naman. She is not scared. Yes, she's not scared. And she is willing to give a good fight. At palaban siya. Palaban. Pwede yung pahiga. Ganda niya. Mas pahiga mo direct. Di ba pwedeng pahiga? O next time, dapat sana pahiga para mas close. Para full screen talaga si Super Mara natin. Bumati ka muna sa kanila sa aming vlog, sa Chika Mo Vlog Kabog, Super Mara, or Mayora. Ayan. Yes, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe, parang kumagang yung pakiramdam ko ngayon. Oo. Diba talaga ang tayo? Energy kung energy, di ba? Energy! Oo, nagmamana lang kami sa'yo kasi talaga bawat punta mo sa mga, di ba? Sa mga bawat barangay. Energy kung energy. At alam mo ba, sing and dance. Sa ganda niyang yan, she doesn't have to dance. Because the mere fact na they are looking at the face, yes, talagang panalo. Hindi, panalo nga yung kanyang sing and dance, entertainment, tumutulong na siya, entertainment pa yung hatid niya. Kasi kinakantahan niya yung mga tinutulungan niya ng dancing queen. Dancing queen, the best siyang sumayaw at may backup. Dancing queen. The best siyang kumanta at mayroon pa siyang backup dancer. And look at the face. Kita mo naman, di ba? Look at the face, my God. You are going to become speechless because the face is really the face of an angel. At pagsasalitain natin siya siyempre at tanungin natin siya bakit kumbaga kinakabit ang pangalan mo kay PBBM. Ayan. Ano ba ang relasyon mo sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan. Hayaan natin magsalita si Super Mara. Yes, syempre po, dahil number one supporter po ako ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At the same time, ako po ay talagang nandito para sa kanya, suportahan ang kanyang administrasyon, yung kanyang programa, para makatulong din po tayo sa bansa na maipakaalap po yung magagandang programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dito po sa laylayan sa baba po. Yan. Ayun. At balita ko majority ng mga loyalista wala siyang boses. Walang dito meron. Meron ba dyan? Meron ba dito? Hindi ko na didinig. Ayun, hindi kasi nagsasalita. Ito na, majority daw ng mga loyalista ay boboto sa iyo. How true. Ayan. Sa parating na midterm elections sa 2025. Ako sigurado po yan, 200%. Alam niya naman ang palagpakan 200%. Kaya kahit gabi-gabi na nakapula pa rin po ako dahil yung prinsipyo ng isang Marcos loyalist ay talagang hanggang dulo po. At hindi mo ba napansin na ako'y nakapula din para sa iyo? It's like the mayor. Nakapula din ako, naka-red ako. Alam mo tong outfit ko para sa iyo to, para sa mga boboto sa iyo. Ito na, no? Thank you so much. Thank you so much. Of course. Teacher Pete, ang question mo for Super Mara, yung tungkol sa politics, syempre. Okay. Syempre, baka alam na nila. Makalaban. You're beautiful. Marami kang accomplishment. Anong gusto mong itulong sa mga Manila? Anong dream mo para sa kanila? What do you dream to accomplish as a mayor? Ay marami yan. Plataforma ang pinag-uusapan yan. Ano ang bonggang-bongga ang plataforma mo kumpara sa mga kalaban? Yan ang masabi ko. Ano unique plataforma mo? Sabi ni Peter, ang plataforma mo daw is basically unique. Isa dito libreng wifi at hindi maglalag, hindi mawawala ang wifi. Ang wifi ay talagang tuloy-tuloy, maganda ang serbisyo, maayos ang signal. Ayan, yan ang isa sa mga nakikita. Isa yan sa nalalaman kong plataforma para sa mga estudyante. Para mas matalino ang ating mga estudyante. At maganda ang kanilang kinabukasan, makatulong sa kanilang mga pamilya. Okay. Yes. Super Mara. Siyempre, ating mga programa, number one po para sa mga senior citizen, yung maisulong po ang dagdag benepisyo ng mga senior citizen sa buong Maynila na magkaroon at makatanggap sila ng 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen. Libreng gamot para sa kanila, lalo na sa mga may sakit na mga senior citizen. At the same time po, yung paglalagay natin ng mga naaangkop na livelihood program o pangkabuhayan sa
bawat barangay para lahat ng Manileño makinabang po talaga sa programa at kahit paano makatulong po ito para sa kanilang pamilya. At the same time, maisalba pa ho yung mga natitirang lupain sa Maynila na ito po talaga ay Manileño para masiguro na lahat ng Manileño ay may sariling tahanan sa Maynila. Wala Hindi nang na po sila yung kumbaga, maiwasan na yung homeless, di ba? tama po kasi alam niyo naman Manila is the capital city of the Philippines. Correct. Pero kung titignan po natin, marami pa rin natutulog sa lansangan. Yan po yung isa sa mga Maraming bagay na natutulog sa nakakalungkot. lansangan. Okay, mahirap Tama nga po. naman. Okay. Nakakalungkot man tignan, pero ito po ay katotohanan ng sitwasyon po ng Maynila sa ngayon. Ang pangarap ko po talaga, makita po yung mga kababayan natin sa Maynila na wala na sanang nagugutom at natutulog po sa lansangan dahil bawat isa po sa atin may karapatan na maayos, lalo na kung tutulungan po ito. Pangarap ko po na makita rin. Local government help the poor and the needy. Okay. Yes, tama po, correct. Very true po. Dahil ako naman bilang isang Manileño, pangarap ko na makita ang tahanan ko na maayos mula sa loob hanggang sa labas. Kaya po, ito po ay ilan sa aking mga programa na talagang maisusulong ko po at isusulong ko lalo na po sa mga solo parent, PWD, out of school youth na sila po ay mabigyan ng tamang programa. Saka nakikita ang Siyempre, sincerity yung sa ating mga kanyang mukha. LGBT na mga kababayang Manileño na kung ano man po yung kanilang programa o skills ay ma-develop pa lalo sa tulong ko ng local government. Para lahat po talaga tayo, lahat ng talent ng Manileño maggamit po para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. At kapag ikaw raw ay naluklok, how true na mabibigyan ng okay, may sinasabi pa yata siya. Okay. Yes, isa pa po dyan sa akin. How true, Super Mara, na kapag ikaw daw ay naluklok dito sa Maynila, lungsod ng Maynila, ay bibigyan mo na mas magandang pondo ang mga bawat barangay. Nako, totoong-totoo po yan dahil sa kasalukuyan, lahat po ng barangay sa Maynila ay pinawasan ng almost $1 million na mga budget po. Dito po sa akin, ang gusto ko ibalik yung nawala sa kanila, dagdagan yung kanilang pondo para higit po na makatulong sila sa ating mga kababayan sa Maynila. At syempre, suportahan po yung mga programa ng bawat barangay, lalo na po doon sa ating mga tanod, sa mga lupon na talaga nagbibigay po ng security sa bawat barangay. Para naman sila magkaroon ng kahit paanong benepisyo at pakiramdam na sila po ay kinikilala ng ating local government. Matulungan po lahat ang ating mga kababayan sa Maynila. At syempre, isa pa po dyan, yung maglalagay po tayo ng mga libreng burulan na disente sa bawat barangay para maiwasan na po yung pagbuburol sa kalsada sapagkat nakakalungkot tignan na sa kabila ng dulo ng iyong buhay ay sa kalsada pa rin ang bagsak natin. So, isa po yan sa aking mga susolusyonan para naman yung mga kababayan natin sa Maynila. That's good. Kahit paano, umangat naman yung kanilang pakiramdam, maboost naman po yung kanilang moral. Kumbaga yung mga mahihirap, iangat talaga na parang magkakaroon naman ng moral, di ba? Hindi katulad ng Sa kamatayan nila. kumbaga Maganda ang libing at burol. magiging bago ang Maynila. And how true na ang mga ambulansya dyan sa Maynila is tricycle? Is that true? Totoo ba yan? Ako, totoong-totoo. Tricycle daw? Totoong-totoo po yan. Hindi daw nagkakasya Hindi ko nga ma-imagine. hindi nagkakasya yung pasyente at yung patay, parang gano'n, how true. Nakakaloka yun especially kung matangkad yung di ba? Sa totoo lang po, akala ko po nung araw, yung tricycle para lang sa pagde-deliver po. Kasi ang kasya lang yata doon, baboy or mga manok. Baboy na. Hindi po ka natin Sa darating yung mga aso. Dahil yung tao pala ipapasok sa tricycle. Lalo Kaya parang especially sabi kung matangkad, mahaba, di ba? Paano? Yun na nga po, lalo na po kapag ka mahaba ka or buntis ka, Diyos ko, kawawa naman yung driver, di po ba? So, at the same time, pag may mga kailangan habulin po yung ambulance, kung tricycle po, paano aabot sa emergency room kung talagang tricycle lang yung gagamitin tapos wala pang gasolina? So, ito po ay senyales ng kahirapan talaga po ng Manileño sa Maynila. Ngayon ang
ang gusto mong Kaya- mabago. Yun ang gusto mong mabago, Super Mayora. Yes, tama po. Yan po talaga ang gusto kong mabago sa Maynila. Okay, our last question. Ayan, syempre marami pa tayong mga pag-usapan dito sa Chika Mo Vlog Kabuk at sana istaambay ka. Mapanood mo kami ha ng buong show na to para maaliw ka namin. Okay, ito aking last question. In general, mga politician, may mga baho, may mga sekreto itinatago. Si Super Mara ba walang itinatago sekreto? Ayan, sa publiko. Ayan, sa mga Manileños. Hello? Hindi ko po masyado narinig. Okay, ang ate, repeat the question. Okay, I repeat my question. Ito no, yung mga politician, in general, mga politician, syempre yung mga binoto, naluklok, at ngayon, mga government official, may mga baho din nyo naman yan, mga sekreto, ganyan. Ikaw ba, Super Mara, anong sekretong meron ka na hindi pa alam ng publiko? Meron ba o wala? Alam po ninyo, ang sikreto ko lang, yung sobrang pagmamahal ko po sa aking kapwa. Yung pagmamahal na gusto kong makapagbigay ng paglilingkod talaga. Yun po talaga. Siguro ngayon, hindi na po siya sekreto sapagkat alam niyo na po na ang hangarin ko po ay makatulong po sa Maynila. Yun ang pinaka most secret ni Super Mara, ang makatulong, ang nanggagaling sa puso niya ang pagtulong, sincere, very sincere siya sa pagiging philanthropist niya, na hindi pa nga siya nakaupo sa pwesto, tumutulong na, what more, kapag nakaupo na siya, naging mayor na siya taga ng Maynila, Luzon ng Maynila, di ba? At ito na, pinakahuli, no? Yung survey, ikaw ang mas lamang dito sa mga kalabang mong si nakaupong mayor na si Hani Lacuna, si Isko Moreno, si Sam Bersosa. Siyempre, natin babanggitin pa yung pinakamaliit na nakuhang rating. So, anong nafe-feel mo na ikaw yung mas pinakaangat, ikaw yung top 1 sa pinaka-latest survey? Siyempre, masayang-masaya po ako dahil isang malaking karangalan po sa akin na kahit paano ikilalanin po ako ng ating mga kababayan sa Maynila. Isa po itong inspirasyon para sa akin na lalo ko pa po kailangan galingan at talagang patunayan na ang programa ko po ay maibababa at mangyayari po sa Maynila. At anong bang iniidolo niya ay yung talagang tumutulong din si Coco Martin. Diba? Iniidolo mo is Coco Martin. Diba, Super Mara? Si Tanggol ng Batang Quiapo, pinapanood mo ba si Coco Martin? Oo. Yes, opo. At sana makapag-guest po doon. Oo. At alam mo, muntik-muntik na siya ng artista, mapapasama na siya dapat sa cast ng Mara Clara ni Judy Ann Santos at saka ni Gladys Reyes. Kasi artistahin naman talaga ang dating. Bagay na artista. Siyempre hindi natin uubusin yung mga tanungan sa kanya kasi sa mga susunod na episode, makakasama pa rin natin siya, si Super Mara, ang soon to be the mayor of Manila. Yes. Bye! Thank you. At Thank you. magpaalam ka at magpa-thank you ka sa lahat ng mga manunood namin. At saka syempre mga fans and supporters mo, especially mga loyalists. Ayan. Yes, thank you so much po sa ating mga televiewers, tagapakinig at nag-aabang po lagi sa inyong vlog. Thank you so much po sa mga Marcos loyalists. Nakatulad po ninyong nakapula ngayon, isa na po kayong certified Marcos loyalist. Thank you so much. Talagang po ng oras na binigay po ninyo para pakinggan ako, isang malaking karangalan po ito para sa akin na marinig po ako ng taong bayan. Kaya maraming salamat from the bottom of my heart. Hindi ko po kayo makakalimutan. Good luck to you. Ayan. Good luck to you, Super Mara. Thank you so much. Thank you. Thank you. So much. Bye. Ingat ka. Good luck. Good night Okay. po. Bye. Maraming salamat. Ito Bye-bye. pala, merong message sa iyo. Wait lang, may message sa iyo ito. Alex Paitarin, oo. Sabi ni Alex Paitarin sa minamahal kong future Mayora Mara, ano pong masabi mo sa nagsabing gawa-gawa mo lang ang survey? Ayan yung sabi ni Alexis Paitarin. Wala nga akong oras mag-ayos sa sarili ko. Gagawa pa ako ng Oo, survey. At diba? ayoko po ng hindi totoo. Gusto ko katotohanan lamang. Pagod Kung ka ano na man nga, po diba? kung ano man po yung outcome ng survey, yan po ay galing sa taong bayan, hindi naman po galing sa akin. Ayan. Sabi, Siyempre, ano man pong papuri, negative man o hindi, isang malaking bagay pa rin po para sa akin. sabi naman ni Christian Paul Ripaga, si Mara Tumandong, Itatos, and Sir Pete, tumatakbong mayor sa Maynila under Kilusang Bagong Lipunan or KBL. Ayan. Christian Paul Ripaga, ang kanyang komento ay si Mara Tumandong, ay Tita Tos and Sir Pete, tumatakbong mayor sa Maynila under Kilusang
Bagong Lipunan or KPL. Alam na alam ni Christian Paul Ripalda ang ano mo, di Follower ba, niya. partido mo, di ba? Follower niya. Thank you po. Ayan. Okay, thank you so much, Super Mara. Thank Good you so luck. much. Thank you, Good Bye. night po. Ingat ka ha. Okay, Bye-bye. bye. God bless. Thank you.